Una sa lahat, sa pulsa video, ang tumagilid na container van na tila ng habol ng sasakyan sa kalsada sa Misamis Oriental. 5 pang sasakyan inararo. Habang sa Talisay, Cebu, isang delivery rider na nagsa-cellphone daw, nagulungan ng oil tanker, patay. Ang buong detalye kung dahil naman disklaseng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Libo-libong Katoliko dumagsa at pumila sa St. Peter's Basilica sa Vatican para masulyapan ng labi ni Pope Francis. Alamin ang update dyan live. Pangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas ipatutupad na ng Marcos administration. Pero maalat dyan si Vice President Sara Duterte. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Mga kandidato sa pagkasenador, kanya-kanya diskarte sa kampanya. Meron pa nagbirong makipaghalikan. Mamaya, ililip-sulit kita. Kuha ng CCTV sa suspect sa massacre sa Antipolo, eksklusibong nakuha ng News 5. Mga biktima, posible raw pinainom ng pampatulog bago pinagsasaksak. Sa Frontline News Abroad, Istanbul, nirig ng magnitude 6.2 na lindol. At Coldplay at Blackpink Rosé may version ng kantang Apatu. Tuloy-tuloy ang dating ng mga debotong gustong makita ang labi ni Pope Francis. Yan ay matapos itong prosesyon papunta sa St. Peter's Basilica. 3 araw ang ilalaan para sa burol at public viewing para kay Pope Francis. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, may protocols bang sinusunod ang mga puwipila dyan para sa public viewing? Meron kung protocols yung tipong kailangan ba pre-registered o nakapagpalista before makapasok tayo. Wala naman yun. Pero naging stricto kayo ng umaga before yung prosesyon. Pero pagkatapos nung misa at pagbubukas nung visitation or public viewing, ay naging maluwag na. Sa mga obvious lang naman yung mga rules na sinusunod nila na sana ay wag na magdala ng sobrang malalaking mga kagamitan o kaya ay yung mga delikadong mga gamit na pwedeng makaharm ng iba pa mga narito ay yun ang pinagbabawal. Kaya yun ay tipong pagdating mo dun sa isang choke point dito ay yun lang naman ang tinitingnan at ikay makakapasok naman agad dito sa loob ng St. Peter's Square. At ano nga ba ano pa nga ba may anong mga nangyari ngayong maghapon dito sa Vatican? Na ito ang report. Mula sa Casa Marta Guest House, sinimulan ng mga kardinal at iba pang alagad ng simbahang Katolika ang traslasyon sa labi ni Pope Francis hanggang makarating sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Sa labas ng simbahan, nag-abang ang libo-libong deboto. Kasama naman sa mga maagang nag-abang ang mga kababayan natin. Gusto raw nilang magbigay pugay sa huling pagkakataon sa namayapang Santo Papa. Gusto ko lang pong magbigay ng last salute sa Papa. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil nag-last last appearance pa siya. Yung pala, nahihirapan na siya noon. 3 araw magtatagal ang public viewing sa labi ni Pope Francis sa loob ng Basilica. Sa papal altar, mananatili ang labi ng Santo Papa at sa Sabado naman gaganapin ang funeral rites. Kabilang sa nagkumpirmang dadalo riyan si Pangulong Bongbong Marcos, kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Pupunta rin si US President Donald Trump na minsan ang kinontra ni Pope Francis dahil sa mahigpit niyang patakaran, partikular ang immigration policy ng Amerika. Sa mismong araw ng libing, mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin sa Basilica of St. Mary Major sa labas ng Vatican City ang labi ni Lolo Kiko. Dito sa ililibing na isa sa kanya mahiniling bago siya namayapa.
Base sa mga ulat, sinasabing inilibing doon ang mga alipin at mahihirap noon. Kasama sa habilin ni Pope Francis na huwag lagyan ng dekorasyon ng kanyang puntod maliban sa ilalagay na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na ililibing sa labas ng Vatican sa loob ng 1 siglo o 100 taon. Ang Malacanang nagdeklara na ng period of national mourning mula ngayong araw hanggang sa mailibing ang Santo Papa. Ed, alam nyo, kalalabas lamang ng media, ng international media nagko-cover ngayon dito sa Vatican doon sa ginaganap na visitation or public viewing. Pumasok kami doon para i-observe at i-cover yung nagaganap na pagdalaw ng mga deboto o kaya ay ng mga Katoliko sa kanilang namayapang Santo Papa. At napansin lang natin kasi may mga nagtanong sa mga live coverage natin na medyo malayo ba yung distansya from kung nandun sa altar, sa papal altar, yung mga labi ni Pope Francis saka doon sa mga dadaan para sa Isulyapan. Napakalapit lang, parang kumbaga parang tela lang yung nagse-separate sa kanila. So sa kanila at saka doon sa mga labi ni Pope Francis. At napakahaba pa rin ng pila maging doon sa loob ng Basilica hanggang sa labas. Paglabas namin ng Basilica, nakita natin na kahit maggagabi na ay napakahaba pa rin ng pila dahil yun nga, hanggang alas 12 naman ng gabi ay bukas itong St. Peter's Basilica para nga tanggapin yung mga dadayo rito para silipin ang mga labi ni Pope Francis. At paglabas naman ng Basilica, makikita naman doon, nakita natin at napansin na inaayos na yung mga gagamitin o kaya yung setting para doon sa funeral rites sa Sabado, dahil nakita na dyan, ginagawa na yung mga scaffolding kung saan maglalagay ng mga media tents doon, seats for the world leaders, pati mga barricades para doon sa mga VIP at saka doon sa mga pari at madre na dadalo doon sa rites sa Sabado. Kanina doon sa briefing ng Vatican group, sinabi nila na in-expect nila na kung marami ngayon, mas nadami pa before mag-weekend at ang tansya nila ay tens of thousands yung mga maaaring dumalo dito hanggang sa Sabado. Okay. Joby, meron ng mga cardinals na nandyan, di ba? So, do we know, are we aware if any of the Filipino cardinals are already there in the Vatican? Have you seen any of them so far? We haven't seen any of them dito, pero ang alam lang natin yung ay si Cardinal Tagle ay narito na. Nakita na siya sa isa sa mga importanteng pulong kahapon at kanina, pero hindi pa yata kompleto yung mga kardinal na magagaling ng Pilipinas. Pero may oras pa naman dahil ang inaantabayanan talaga dyan ay yung event sa Friday at syempre pagkatapos doon ay yung paghahanda para doon sa conference. Jovi, para sa aming mga nandito lang sa Pilipinas, pag nakita namin sa video mo, parang hindi sila mahigpit, no? Pag pumunta sa loob, pwede mag-picture, pwede mag-video. Tapos parang kahit gaano kahaba yung pila, tama ba? Mabilis lang dahil parang mabilis lang yung flow, hindi sila tumitigil. Mabilis lang yung flow, pero parang kumbaga, sige, parang siguro parang tip na rin sa mga pupunta. Mabilis doon sa harapan kapag dahil meron talaga nagbabantay. Pero kasi pagdating mo sa side, parang you're free to go and roam pagkatapos doon. So pwede pang gamitin yung camera mo or yung cellphone mo to take more shots, kung medyo nakulangan pa kayo doon sa harapan. Although mahirap pag nandun sa harapan talaga, Alright. Maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Thank you for bringing me back to the square. Ito raw ang mga huling salitang binitiwan ni Pope Francis sa kanyang personal nurse bago siya tuluyang pumanaw. Paglalarawan pa ng nurse, puno raw ng pasasalamat ang Santo Papa sa kanyang mga huling oras. Ang kwento sa Frontline Report ni Cheryl Cosim. Linggo ng pagkabuhay, muling nasilayan ng mga mananampalataya si Pope Francis. Ito ang unang beses na humarap siya sa publiko matapos makalabas sa ospital. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ito na rin ang huli. Sa kanyang huling araw, pinili niyang lumubog at makisalamuha sa mga tao.
Sa tulong ng kanyang personal nurse, sinurpresa niya ang mahigit 50,000 Katoliko sa St. Peter's Square sakay ng Pope Mobile. Halatang nanghihina ang Santo Papa. Tanong niya sa kanyang nurse, kakayanin ko ba? Wala namang pag-aalangang inalalayan siya nito na libutin ang St. Peter's Square. Matapos ang linggo ng pagkabuhay, napansin daw ng kanyang nurse ang panghihina ng Santo Papa. Dito na nagsambit ng pamamaalam ang Santo Papa. Kwento ng kanyang nurse na si Massimiliano Strapetti, mabilis at walang paghihirap ang pagpanaw ng Santo Papa. Nagpasalamat ito sa kanya. Kumaway pa habang nakahiga sa kanyang kama bago nawalan ng malay at tuluyang pumanaw. At ang mga huling salitang nasambit ng Santo Papa, "Thank you for bringing me back to the square." Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosin, News 5. Ang alam nating lahat, ang magiging papa ay manggagaling sa College of Cardinals, ang mga kardinal ng simbahan na magsasama-sama para ihalal ang susunod na Santo Papa. Pero sa matagal na kasaysayan ng simbahan, hindi po lahat ng Santo Papa ay kardinal. Katunayan, hindi nga lahat ng naging Santo Papa ay pare. Pwede pala yun. Bakit hindi? Ang unang Santo Papa, kung tawagan ay Bishop of Rome, ay dating mangingisda, si San Pedro. Pinili ni Jesucristo na maging pundasyon ng Kristyanismo. Taong 1012 naman, ang Romanong si Theophylact, na mula sa isang maimpluwensyang pamilya, tinatag bilang si Pope Benedict VIII kahit hindi po siya isang pare. At ang sumunod sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Romanus, isang senador ng Roma na hindi rin pare. Kinuha niyang pangalang Pope John the 19th. Ang sumunod sa kanya ay ang kanyang pamangkin, si Theophylactus, na hinirang na Santo Papa sa edad na 20 taon. Siya po ay si Pope Benedict IX. Kaya't mapapansin po ninyo na sa unang panahon medyo magulo ang pagpili at paghirang ng mga Santo Papa. Noong panahon kasing yun, minsan ang mga prinsipe at mga hari ng mga papal states ang nakikialam at namimili kung sino ang uupo sa trono ni San Pedro. Toong 1059 AD na nang itatag ni Pope Nicholas II ang College of Cardinals at sa taong 1150 ang College of Cardinals na lamang ang may eksklusibong karapatan na mamili ng susunod na Santo Papa. Sila lamang ang namimili, pero hindi po ibig sabihin na nasa kanila lamang manggagaling ang mga pagpipilian. May mga hinirang ang College of Cardinals na Santo Papa na hindi rin kardinal. Yung iba sa kanila, mga dekano or mga deacons pa lamang. Kung gayon, ano ngayon ang kwalifikasyon para maging isang Santo Papa? Ang sabi kasi ng ilan, kahit sinong lalaking Katoliko na walang asawa ay pwedeng mapiling Santo Papa theoretically. Pero sa praktikal na usapin, ilang siglo nang hindi namimili ang College of Cardinals ng Santo Papa na hindi po galing sa kanilang hanay. Sa Code of Canon Law ng Simbahang Katoliko, Canon 332 of 1983, ito po ang nakalagay. A person elected to the Supreme Pontificate, o ang pagka-Santo Papa, who is marked with episcopal character obtains his power or this power from the moment of acceptance. If the person elected lacks episcopal character, however, he is to be ordained a bishop immediately. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang katagang episcopal character po sa simbahan ay ang otoridad ng isang obispo bilang successor ng mga apostoles. So sa madaling sabi, ang maaari lamang maging Santo Papa ngayon ay ang merong episcopal character o di kaya ay isang obispo. Pero ayon nga sa Canon 332, kung ang napili ng College of Cardinals na susunod na Papa ay hindi naman po isang obispo, siya ay dapat nang gawing obispo para mahirang na susunod na Santo Papa. May bahid politika raw ang nakatakdang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Ayon yan mismo kay Vice President Sara Duterte. Kaduda-duda raw na sa Visayas lang ito ibibenta. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw. Pero sisimulan mo na yan sa Visayas. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol kasama si Pangulong Bongbong Marcos, Department of Agriculture at ang mga gobernador sa Visayas. Our President has given the directive to
the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas para maisakatuparan yan sa 33 pesos na kada kilo ng bigas. Sasagutin ng national government at ang mga LGU ang 13 pesos. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise, tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators para manalo yung kanilang alyansa kuno. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. Ayon naman sa COMELEC, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidatong sasama sa pagbebenta nito, maituturing anya itong vote buying. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa, pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Sa gitna ng mga naglalabasang election surveys, business as usual ang mga senatorial aspirants sa panunuyo ng mga botante. Ang isang re-electionist nga, game na ng hamon ng lips to lips. Narito ang aking report. Ilang linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, sa Pampanga naman ang ligaw ng mga botante ang mga pambato ng administrasyon. Malaking tulong daw para sa alyansa ang suporta ng mga lokal na opisyal doon, lalo't ika-8 vote-rich province ang Pampanga. Bukod pa rito, laglag pa rin sa Magic 12 ng mga senatorial survey ang ilang pambato ng administrasyon, tulad ni Senator Francis Tolentino na nasa rank 21 ng huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ganon din naman ako dating eleksyon. Ganon din. Pero okay pa tayo. Itinanggi rin ni Tolentino ang bali-balitang gusto niyang bumalik sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Si Benhur Abalos naman na nasa rank 17 to 18 sa pinakahuling SWS survey, umaasang makikita ng mga botante ang mga nagawa raw niya sa mga hinawakan niya noong posisyon. Sana maging mapanuri ang ating mga bumoto, no? Tingnan natin lahat ito. At ako, yung credentials ko, it's there, it's on the record. No? Wala pong bahay diyan. Solid ako naging mayor, solid ako naging congressman, solid ako naging MMDA chairman, at solid ako naging DILG secretary. Si dating Senador Manny Pacquiao na nasa ika-12 pwesto, hindi raw nag-aalala kung malaglag siya sa surveys. At nang matanong kung bakit may kumakalat na litrato ng tarpaulin online kung saan kasama niya ang ilan umanong kandidato mula sa PDP, siguro yung lokal namin, nagsusuporta sila dahil hindi naman kami kompleto sa slate namin. So baka may siningit sila na susuporta ng mga senador, no? At yun naman, respetuhin naman natin yung desisyon din ng mga lokal. Para naman kay Erwin Tulfo na pangalawa sa survey, hindi na raw niya hinahangad na maging top-notcher. It doesn't matter anymore. Why do we have to gun for top 1, di ba? Ang importante kung you will perform in the Senate. At ngayong kumalas na sa alyansa sa Senator Amy Marcos, umaasa kaya si Tulfo na maisama sa kanilang lineup ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo? I don't know kung nag-uusap sila ni Presidente. Sana ganun na si Tolben kung walang ibibigay yung administrasyon. Pero wala namang sinasabi sa amin.
Dumalo rin sa event si Las Piñas Representative Camille Villar pero tumanggi siyang magbigay ng panayam kaugnay sa pagsuporta sa kanya ni VP Sara Duterte maging sa issue ng umano'y vote buying sa Cavite. Samantala, may mga kandidato pa ng alyansa ang pinupog ng halik ng mga taga-suporta nila. Kabilang si Senator Bong Revilla na game ding ng hamon ng kiss sa mga Kapampangan. At sa inyo pong lahat na mga naririto, tanggalin ko na yung salamin ko para... Mamaya, ili-lips to lips kita. Ikaw din! Masarap ang inyong mga kurot, masarap ang inyong mga halik. Ramdam na ramdam ko ang inyong mga yakap. Kahit sabi ko nga, kahit lips to lips, pwede na. God. Kaugnay naman ng lips-to-lips joke ni Senador Bong Revilla sa kampanya, hininga namin ang pahayag ang COMELEC. Sinabi ni Chairman George Garcia na i-refer nila ito sa kanilang task force. Kanya-kanya diskarte pa rin para makuha ng mga suporta sa mga botante ang mga tumatakbo sa pagkasenador sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Nag-motorcade ang senatorial candidate na si Willie Revillame sa Cabuyao, Laguna. Hinintuan niya ang mga lumalapit na senior citizen at may mga kapansanan na bahagi ng kanyang plataforma. Namigay rin siya ng mga t-shirt at jacket. Nilapitan naman si Revillame ng isang mangingisda at humiling na bigyang pansin din sila. Nangako si Willie na gagawin niya yan kapag nahalal siya bilang senador. Matapos maglibot sa Cabuyao, dumiretso si Revillame sa Calamba City para doon mangampanya. Naglibot naman sa palengke sa Dagupan City, Pangasinan si re-electionist Senator Amy Marcos. Nakipag-selfie rin siya sa ilang nagtitinda at namimili. Nag-motorcade si Kiko Pangilinan sa San Fernando, Pampanga. Nagpasalamat ang senatorial candidate sa suporta ng mga Kapampangan. Patuloy naman daw na sinusulong ni re-electionist Senator Bongo ang kapakanan ng mga kawani ng media. Sa Senado, tinutulak daw niyang maipasa ang Media and Entertainment Workers Bill para lalo pang mapagtibay ang pangangalaga sa kapakanan ng mga taga-media. Hello sir. Inanunsyo naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na kasama na rin sa iniendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador sina Gringo Onasan at Ariel Quirubin. Jimmy Bondoc. Sa isang video, inendorso naman ni Vice President Sara Duterte ang senatorial candidate na si Jimmy Bondoc. Kabilang si Bondoc sa Duterte na iniendorso ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz tonight na tayo. Gagawaran ng Presidential Medal of Merit ng Malacanang ang mga yumaong legends ng Philippine arts and food industry. 4 na Pinay ang kasama dyan, kabilang sina national artist Nora Honor, Asia's Queen of Song Pelita Corrales, veteran actress Gloria Romero at decorated chef Margarita Flores. Pagkilala ito ng palasyo sa kanilang ambag sa cultural and artistic heritage ng ating bansa. Gagawin ang special ceremony sa Malacanang sa May 4. Inaasahang dadalo ang mga kaanak ng mga awardee. More milestones await para kay Legit Tower Cats Miles Ocampo. Pumirma na kasi siya ng talent contract sa All Access to Artists ni MMFF Best Director for the Kingdom, Mike Tuviera. Ang AAA din ang nag-handle sa career ng co-host niya sa Itbulaga na si Maine Mendoza at ng aktres na si Marian Rivera. Dahil dyan, asahan ng magiging booked and mas busy palagi si Miles. Chika niya, gusto niyang gumawa ng intense drama gaya ng kakatapos lang na Holy Week special nila sa Itbulaga. Sabi ko nga nung first, si Bossing naka-extend ako. This year, si Boss Joey, si Tito Sen na lang yung kulang. Pero I'm grateful kasi parang never ko talaga in my wildest dreams naisip na magiging parte ako ng show na yun. Intense din ang iba ko pang chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, delivery rider na abala raw sa pagsiselfone, patay na magulungan ng oil tanker sa Cebu. Mga convoy ng 2 kandidato sa Abra nagbarilan, 2 patay.
Paghahanap sa lugar kung saan kaboboto sa Bilang Pilipino 2025, mas pinadali na ng COMELEC. At mga memorabilia ni Pope Francis tampok sa isang exhibit sa UST. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang live na kuha sa loob ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Libo-libong Katoliko pa rin ang nakapila para masilayan si Pope Francis. Mahigpit ang pagbabantay sa paligid ng simbahan. Samantala, nakatakdang inibing sa Sabado ang Santo Papa. Nagkarambola sa Misamis Oriental ang 6 na sasakyan na ikinamatay ng isang truck driver. Ang dahilan ng disgrasya, pumutok na gulong. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa pool sa CCTV ang pagtagilid ng truck na yan sa paurbang bahagi ng kalsada sa Alubihid, Misamis Oriental. Nakaiwas naman ang isang puting van. Isang kotse rin ang muntikang matamaan ng container van. Bago tumagilid ang truck, nasagasaan nito ang 5 pansasakyan. Isinugod sa ospital ang truck driver pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa mga pulis, pumutok ang gulong ng truck kaya ito na disgrasya. Dinanagapan siguro ng driver. Marami siyang iniwasan daw na sasakyan pero sa tusi, marami pa rin siyang nasagasaan. Disgrasya rin ang inabot ng isang delivery rider matapos pumailalim sa oil tanker sa Talisay, Cebu. Base sa investigasyon, magdi-deliver lang sana ng pagkain ng biktima. Nakahinto raw ito sa nakapulang traffic light at nagsi-cellphone para tumingin ng direksyon. Hindi niya namalayang nag-green na pala ang traffic light. Bigla namang umandar ang oil tanker sa likod niya at diretso siyang nabangga at nagulungan. Nasa blind spot po siya nung fuel tanker. So, on the position also of the truck driver, ang nakita lang ng truck driver is umarangkada na. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Nakakulong na ang driver at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagkasalubong lamang sa daan pero nauwi agad sa barilan ang pagtatagpo ng convoy ng 2 lokal na kandidato sa Tayum Abra. Yan na po ang ika-5 election-related incident sa probinsya ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa video na ito, makikita ang 2 lalaking may baril sa gilid ng pick-up sa Barangay Budak sa Tayum Abra. Pinagbabaril nila ang sasakyan ng tumatakbong alkalde ng Tayum na si Kathlia Carino Alcantara. Ang mga lalaking yan, mga tauhan umano ng incumbent councilor at re-electionist na si Walter Tugadi. Nagkasalubong daw ang mga convoy ni Tugadi at Alcantara sa lugar. According to the MPS, naunang namutok tong grupo ni Alcantara doon sa grupo ni Tugadi. Dito na raw gumanti ng putok ang grupo ng konsehal. Dahil sa engkwentro, nasawi ang 2 taga-suporta ni Tugadi. Wala namang nasaktan sa grupo ni Alcantara. Nang rumesponde ang mga pulis, naharang nila ang itim na pick-up ng grupo ni Tugadi. Nahulihan nila ang driver nito ng 2 baril. Dahil dyan, mahaharap siya sa reklamong paglabag sa election gun ban. Iniimbestigahan na raw ng Tayong pulis ang dahilan ng engkwentro. Inimbitahan na rin daw nila ang magkabilang panig. Ayon naman sa Abra PNP, may mga COMELEC checkpoint pa rin sa probinsya para maiwasan ang mga insidente ng karahasang may kinalaman sa eleksyon. Ito na ang ika-5 election-related incident sa probinsya ng Abra ngayong Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, alam nyo na ba ang inyong polling precinct para sa darating na Bilang Pilipino 2025? Active pa ba ang inyong rehistro? Lahat yan, pwede nyo nang malaman ngayong binuksan na ng COMELEC ang kanilang online precinct finder. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
Halos 3 linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, binuksan na ng COMELEC ang online precinct finder para sa mga botante. Pwede ang i-access sa link na precinctfinder.comelec.gov.ph para mahanap o malaman kung saang presinto ka boboto. Ilalagay lang ang voter information gaya ng pangalan, birth date at place of registration. At makikita na ng botante ang kanyang polling information gaya ng polling place, presinto kung saan boboto, pati ang registration status kung active o deactivated ang botante. Dapat po eksakto yung pangalan. Dapat po kumpleto yung pangalan. At therefore po kapag hindi kasi kumpleto, hindi po makikita yung record. Pero kaninang umaga, hindi makapasok sa online precinct finder at may nakalagay na connection timed out. Paliwanag ng COMELEC, hindi yan glitch. Estratehiya raw yan para hindi mahack ang online precinct finder. Noong 2022 elections daw kasi, umabot sa 35 million ang hacking attempts sa online precinct finder. Paniniguro ng COMELEC, may mga hakbang sila para hindi ito mahack. Yung aming mga tauhan, in-enroll namin sa mga cybersecurity schools. Number 1. Number 2, nag-create kami ng cybersecurity division. Umaasa ang COMELEC na hindi bababa sa 70% na higit 68 milyong botante ang aktual na boboto. Sa mga nakaraang midterm elections daw kasi, nasa 63 hanggang 65% lang ang voter turnout. Pagka midterms, wala kasing president tsaka walang vice So didi-disregard na lang po nila yung midterm elections. Sa ngayon, patapos na raw ang verification ng mga natitirang balota at target matapos ang pamamahagi ng mga yan sa April 30. Sa May 1 naman, matatapos ang distribution ng automated counting machines. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sumakto ngayong Wednesday ang release ng trailer para sa Season 2 ng Netflix series na Wednesday. Whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm woolen mitt. Anything else on your person? Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorites. Magbabalik si Jenna Ortega bilang si Wednesday Addams. May mga bago ring karakter na papasok. Gagampanan niya ni Steve Buscemi, Joanna Lumley at Lady Gaga. Magpapatuloy ang kanyang adventures sa Nevermore Academy. Inaasahang mas magiging dark ang storya ng panibagong season kung saan involved ang isang sikretong bumabalot sa kanyang mga magulang. Mapapanood na sa August 6 ang Part 1 habang sa September ang Part 2. Mga kaawit bahay, back-to-back na ang bakbakan. Simula sa May 18, buong weekend na mapapanood ang bagong season ng OG Kantawanan ng Bayan, ang Singgaling. Magtatapatan ang mga veteran singer, dancer at actor. Meron ding social media sensation, komedyante, pati na ang ilang News 5 reporter at host. Aba-aba, siguradong walang kasing saya ang kulitan at pak na pak ang bakbakan sa Singgaling Celebrity Edition. Eto pa ha, meron mga special na hindi mo kakayanin. Dititsawa na ang mga isplak naming patsaa. Unang splekembang. Busog na sa kantahan, busog pa sa tawanan, at busog pa sa good vibes dahil ang mapapanalunan sa kompetisyon mapupunta sa kanilang bida fisheries. Mapapanood ang Singgaling Celebrity Edition simula sa May 18, Linggo, 6:45 p.m. sa TV5 at Sari Sari Channel. See you there, mga kapatid! Susunod, suspect sa massacre sa isang panaderya sa Antipolo, hinihinalang pinainom ng pampatulog ang 7 biktima sa kasila brutal na pinatay. Mga residente sa Istanbul napalabas ng mga bahay at establishmento dahil sa pagyanig na magnitude 6.2 na lindol. At makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015, inalala sa isang special exhibit sa UST. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napatigil sa pagtatrabaho ang mga nasa opisinang yan sa Istanbul. Ninig kasi sila na magnitude 6.2 na lindol. Sa isa pang video, kitang naglabasan sa kalsada ang mga residente. Isa yan sa pinakamalakas na lindol na tumama sa lungsod. Sa ngayon, isa pa lang ang naitatalang sugatan. Eksklusibo nakuha ng News 5 ang video kung saan nakita ang suspect sa masakre sa isang panaderia sa Antipolo, Rizal. Posible raw na pinainom ng pampatulog ang mga biktima at saka pinagpupukpok ang ulo at pinagsasaksak pa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Masaya pang nagtatawanan at nag-iinuman ang mga empleyado ng panaderia sa video na ito na ipinost ilang oras bago sila imasaker sa Barangay Kupang, Antipolo City. Patay na nang matagpuan ng mga biktima sa loob mismo ng panaderia. Magkakaanak sila. Kabilang ang may-ari ni si Joan Villegas, kapatid niyang si Joseph Villegas, pamangkin nilang sina Rodel at Romel Villegas, pati pinsan nilang sina Leo Bersosa, Ruel Sabala at ang 15 anyos na si Mico Reyes. Suspect sa krimen ng isa pa nilang katrabaho na si alias Bogart, nakasosyo rin ng may-ari ng panaderia. Sa kuha ng CCTV na eksklusibong nakalap ng News 5, nakita pa si alias Bogart na sakay ng motorsiklo paalis sa lugar matapos ang krimen. Kalaunan, sumuko siya. Git niya, solo niyang minasakay ng mga katrabaho, pero duda riyan ng pamilya ng mga biktima. Magulo rin daw ang kwento ng suspect na ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang sarili nang kuyugin umano siya ng mga katrabaho. 7 lumaban sa kanya tapos mag-isa lang siya kahit sabihin sigurong walang kahit anong dala sa na pwedeng iganti sa kanya. Posible naman na wala siyang galos eh. Tapos sasabihin niya na ng labang. Hinala rin nila, nilagyan ng suspect ng pampatulog ang alak na pinainom sa mga biktima. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng pamilya sa autopsy report, may indikasyong pinalo sa ulo ang mga biktima saka pinagsasaksak. Mababaw lang daw ang mga saksak kaya posibleng sa palo sa ulo sila namatay. Wala na, hindi na sila may tsura kasi balot na sila sa dugo. Talagang yung yung isang kuya ko parang nabasag yata yung kabilang side niya sa mata. Tapos yung dito yata butas. Dagdag pa ng kaanak ng mga biktima na kwento raw ng pinaslang na si Joan na umano'y hindi siya pinapahawak ni Bogart ng kita ng kanilang panaderia. Posible rin daw na planado ang pagpatay at may kasabwat. Bago raw kasi nangyaring insidente, nag-alsa balutan ng isang taong malapit sa suspect. Pati ang mga alagang aso ni Bogart ay pinaampun na sa mga kapitbahay. Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang pamilya ng mga biktima para maiuwi na sa Masbate ang bangkay ng 7 biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tampok ang iba't ibang memorabilia ni Pope Francis sa isang exhibit sa University of Santo Tomas sa Maynila. Nakadisplay ang ilang kagamitan sa pagbisita niya sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Pagpasok pa lang sa main building ng University of Santo Tomas o UST, bubungad na sa iyo ang standee ng namayapang si Pope Francis. Kasabay ang isang exhibit na nagpapakita ng mga nagamit ng Santo Papa nang bumisita sa pamantasan noong 2015. Kabilang dyan ang papal chair, sinulatang guestbook at ginamit na pen, maging ang espesyal na ID na sinuot mismo ni Pope Francis sa buong seremonya. Being a pontifical university, pwede nating sabihin na si Pope ay isa ring Tomasian. Kaya binigyan namin siya ng ID, di naman siya nag-object at natuwa siya. Nakita nyo naman sa picture, ginamit niya ito. Makikita rin dito ang sulat kamay na mensaheng iniwan ng Santo Papa sa UST na nagsasabing pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng mga nag-aaral at nagtatrabaho rito para sa anyay culture of encounter. Ilang grupo ng mga estudyante ang naabutan naming tumitingin sa exhibit.
Masaya raw silang makita ang pag-alalang ito sa Santo Papa, lalo't bata pa sila nung bumisita si Pope Francis sa lugar. Naalala ko po kasi dati na nag-visit siya dito sa UST noon, and I was here noon, dun sa may Espanya. Yun, nandun pa lang siya sa parang motorcade. Nakita ko siya noon, tapos like very happy, and I feel like I'm very blessed during that time. Even though na I'm born again po, nakikita ko po kung paano niya po nagkaroon ng good impact sa mundo po na ito. Isa sa mga sumalubong noon kay Pope Francis si Dr. Lilian Sison. Siyang nanguna para sa interreligious dialogue o pag-uusap kasamang iba't ibang religious groups na isa sa mga aktibidad ng bumisita rito ang Santo Papa. When I was in front of him, actually, you get mesmerized, you know. He's such a simple guy and a modest one, and you can see the humility and compassion in him. May hawak daw siyang Santo Niño image nung araw na yon na binasbasan naman ni Pope Francis. Bagay na nagpapaalala raw sa kanya sa mga iniwang aral ng Santo Papa. He was a poet for the people. His heart has always been for the poor, for the underprivileged, for the misunderstood, and for those who really are most in need. Bukod kay Pope Francis, nakabisita rin sa UST sina Saint Pope John Paul II at Pope Paul VI. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan, football players sa Germany hataw sa paglalaro kahit isa lamang ang binte at nakasaklay pa. At Blank Pick Rosé, pinerform ang hit song na Apatu kasama ang Coldplay. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May update ang K-pop group na Astro para sa kanilang upcoming concert. Tampok dyan ang title ng show na The Fourth Astro Stargraphy, kasama ang 5 members. Kapansin-pansin din ang isang butterfly na say ng fans ay symbol ng pumanaw na member na si Moonbin. Speaking of Moonbin, naglabas ang Astro ng ang ilan pa niyang friends sa industry ng kanyang Memory of the Moon para sa kanya. May surprise appearance si Blackpink Rosé sa concert ng Coldplay sa South Korea. Meron pa silang inihandang performance para sa kanilang fans. Live nilang kinanta ang hit song na Apatu. Ikinagulat naman yan ng mga nanood ng concert. Nagsimula sa pagpiano ng bokalistang si Chris Martin na hype ang fans sa bigla ang pagpasok ni Rosé. Dahil on fire ang performance, inulit nila ang pagkanta ng Apatu. Naunang nag-guest sa concert ng Coldplay, sina BTS, Jin at Twice. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. Para naman sa ating papawang Pampa-Good Night, hinahanga ng isang football player sa Germany. Pambihira ang kanyang galing sa paglalaro ng naturang sport kahit na iisa ang kanyang binti. Parang normal na player si Pierre Kaiser kung mag-receive at mag-pass ng bola. Ang gamit niya ay ang kanyang isang binti at 2 saklay. Naaksidente sa tren si Kaiser noong 2007 kaya't naputulan ng isang binti. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang passion sa football. Member siya ngayon ng isang local club sa Germany. Kahit may limitasyon, ibinibigay palagi ni Kaiser ang kanyang best sa training. Ang hirap ng ginagawa niya. Yes. Football kasi takbo ka ng takbo eh. Tapos ang bawat sipa mo may buwelo. Hindi sure, feeling ko kahit hindi. Feeling ko kahit ano naman ang hirap kapag isa lang yung sa bagay. Diba? Ikaw nag-volleyball ka, di ba? Yes, sir. Volleyball, basketball, actually maraming sports. Kaya mo,
Totoo, sir. Oh, ano? Gusto mo pa magtanong? Check Ano? topic. Pero nag-football ang Ed Lingaw before. Ay, Sabi Oo, ako yung bola. Na-shoot kaya? Very, very proud siya dyan. Talaga, nag-football ko lagi. Aray, nag-football. Wala. Sige. Yan, buong 45 dito. Nakagulat yun, Pag ah. may smaller. Worth it sa uti ang pag-amin mong nag-football ka. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin niyo kasangkasa o balita. Football si Ed Lingaw. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Ed Lingaw. Nag-football nga ako. Magkano gawin?